Hermano Billy Gutya. Kahit palagi ko pong naririnig yung pagpapakilala sa akin, medyo nandito pa rin. Sabi po ng Ebanghelyo, unang hanapin nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay ibibigay na karagdagan. Habang ako po ay nakaupo, gayong bago ako ipakilala, pag ako'y pumipikit, parang akong bidyenteng ang dami kong nakikitang mga star. Yun pala'y gutom na ako. Hindi pa po ba kayo gutom? Pero sayang naman. Nandito na po tayo. Kasi ang sabi kanina ni Hermana, ang material at spiritual ay magkaaway. Kaya palaging sumusundot yung aking mga big intestine at small intestine. Kain na tayo. Pero nananaig ang puso at kaisipan dahil kahapon po nakipaghabulan po kami sa immigration. Na-stress ang kapatid na Edwin. Dahil 2:30 nang kami makarating sa airport at baka kami mapakisarahan. Mula kahapon hanggang kagabi, hanggang ngayon, minsan pa lang kami kumain. Kasi nagmamadali kami, siyempre pagbaba namin ng Terminal 3, sabi ko kain na muna tayo. Kung kailan tayo nagmamadali, doon tayo kakain. Kapatid na Lisa gusto nang mauna sa bus, pero nasa unaang upuan siya. Ganun pa man mga kapatid, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito. At nakikita ko yung picture ko. Yung naunang nagsalita parang si Leon Guerrero. Nung una akong director, palagi kami sa kanila, nagbibigay ng training, indoctrination. Medyo malago-lago pa yung kanyang buhok. Ibig sabihin, tumanda na rin kami. Di ko rin iniisip na nung unang punta namin ng Hong Kong ay pinagtitripan pala kami. Ito po ang picture ko last 5 years ago. At mas una nilang pinagagawan si kapatid na JC dahil mas magandang lalaki siya kaysa sa akin. Pero ngayon puti na. Pero ang lamang ko lamang sa kanya, kahit maganda siyang lalaki, ako naman, hindi magandang lalaki, pero hindi naman nakakasawang tingnan. Di po ba? Siguro yung mga paningin nyo medyo nag-aano na dahil wag po kayong mag-alala. Dahil pagkatapos kong talumpati, sigurado magmimerienda na tayo. Wala na po yung gutom ko. Kasi lumipas na. Kaya sigurado magmimerienda tayo mga alas 3. Diba? Merienda cena na po yun. Ganun pa man, ang dami ko pong experience dahil yung mga programang ganito ay sa amin din po nagsimula kung papaanong mayroon tayong paksang tinatalakay maliban sa binibigay ng mga batlaya na tubig, tinapay at tubig. Sa pangalawang parte, kailangan meron tayong paksang tinatalakay na ito yung nagbunsod kung bakit nagkaroon ng maraming motibasyon sa mga espiritista, kung bakit naging bukas
palad po sila. At ito naman ang binabanggit sa 1 Corinto 14:26 na ano ba mga kapatid sa inyong pagtitipon? Meron ba kayong kaayusan na ginagawa? So yung mga detalye, bahala na po kayo dahil nagmamadali din ako. Ang experience ko pong ito, pangalawa na. Nung nakaraang buwan, April 6, naging speaker din po ako sa Mindanao. 90th anniversary ng Sentro Evangelista. At ang aga ko pong nagpahinga, iniwan ko po yung mga kapatid sa sentro, sabi ko, maghahanda ako ng aking speech. Di ko akalain na ganito rin ang mangyayari sa akin. Pero nakapag-adjust na ako. Kasi, nung nasa Mindanao ako, inihanda ko po yung aking sasabihin. Yun pala ang mangyayari. Ako yung pinakahuling magsasalita. Lahat inubos na. Pati yung mga inihanda ko ni katiting na bersikulo, binanggit ng mga naunang ebanghelista sa akin. Ano pa ang sasabihin ko? Kaya't sa ating programa, ang aming ginagawa, ang balangkas ng ating ginagawa, ay pag kayo po ay kumakain, ang mananalumpati, yung pinakamasarap, ang kailangang mahihain. Kaya sa amin, nasa gitna, yung pinakamomentos event o time, para po doon na kukuha. Di po ba, pag kayo'y kumakain ng lechon, ano yung pinakamasarap? Di ba, malutong na balat. Tapos, yung laman. Pero alin po yung nakakataas ng presyon sa lechon? Buto. Yung buto. Di po ba? Kasi pag dumating ka na buto na lang ang natitira, tataas ang presyon mo sigurado. Di po ba? Inubos na yung malutong na balat, laman. Naku, lalo kaming Pero wag po kayong mag-alala. Sa loob ng buto, nandun yung utak na mas masarap. Bone marrow. Okay? So, ganun pa man, medyo naiilang ako sa picture ko parang kamukha ako. Lalo na po yung sumunod sa akin, parang si Tonton Gutierrez. Ano? Ganun pa man, sa aking paghahanda, mga kapatid, kaya nabanggit ko yung sinasabi nating unang hanapin nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At sabi ng ating kapatid, dala-dalawa yung aking dala. Yung pagtalakay sa ating paksa, at bilang bagong chairman of the board. Kung napansin po ninyo yung pagpapakilala sa akin, sana tama na yun. Dahil parang nag-texto ka na rin. At ganun din po, nung makita kong kumanta si Julian Ezekiel, naalala ko nung parang munting kabataan ako, doon po ako nagsimula. 7 taong gulang lang ako. May future ka. At magsi-63 na po ako, parang di halata. Oo nga po. Parang 62 lang ako, no? Sabi ko nga, tinutungtong lang po ako dito sa Silya para makita po ako ng mga tao na magtalumpati. Kaya, ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mga karanasan, obserbasyon, within 57 years, nakita ko lahat yung problema sa atin, sa ating samahan, for almost 120 years. Ito yung ating samahan. Nung kami po ay pumunta sa Hong Kong, ang inimbita po nila yung tinatawag nating mga direktor na Unified 7. Kami po yung mga direktor na ang tawag nila, progressive black. Kasi gusto naming magkaroon ng sa pagbabago.
At noong panahong na yon ay ang daming pagkabahabahagi ng ating samahan. Kami po ay ayaw nilang pumunta ng norte dahil daw po kami mga Kardisyan. Pero hindi po kami tumigil kung paano po lalong isulong yung mga nakikita nating pagbabago. At ito nga po, nung mabuo namin itong bagong pamunuan, na wala na po ngayon yung tinatawag nating Kardisyan, sila pong nagbansag doon, yung taga-norte nakakapunta na ng south, ibig sabihin na wala na yung diskriminasyon sa mga espiritista. Kaya bilang dala sa mga binabanggit ko sa administratibo, so ang dala ko po ngayon, body and soul, yung katawan na administrasyon. So, ito pong mga kasama ko ay ang isinulong po natin bilang isang direktor, tulad po ng itong mga bakit ang mga espiritista ay puro naka-white ngayon. Doon po nagsimula yan. At ako rin po ang nagsulong na dapat sa layunin nating magkaroon ng pagkakaisa, gumamit tayo ng isang lengguwahe na kung saan tayo nagkakaunawaan. Kaya nga po, nag-practice din po ako ng Tagalog. O, nakita nyo yung medium namin kanina, pinatigil namin yon hanggang hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi siya pwedeng dumikil. Pero ngayon nagtatagalog na, kaya lang halata pa rin ang pagiging Kapampangan niya. Ang swerte namin mga Kapampangan, hindi kami magkakaroon ng age. At ganon din po yung umawit na kabataan. Itinayo po natin yung School of Mediumship. Na as of now, ang ating naging produkto sa mga medium sa iba't ibang distrito ay nasa 100 mediums na mula sa mga kabataan. At si Marie, ang kumanta kanina, sila po yung grupo ng mga pandemic medium namin. Dahil sinamantala namin yung lockdown, ay nagsanay kami ng mga medium. Kaya ngayon po, ang daming mga medium, at ganoon din po ang pagtatayo natin na healing center. Meron po tayong healing center sa loob po ng almost 10 years ay umiikot na po yung healing center, healing mission sa mga iba't ibang lugar. Dahil ito po ang tinatawag nating kawang gawa. At tuwing Valentine ay meron po tayong tinatawag na dinner for a cause. Sa ikawalong yugto ng dinner for a cause, ang dami po na ilang sentro na po ang natulungan at naitayo. Dahil tuwing Valentine, ang programang ito ay halos kumikita ng 200,000. Nag-date ka na, nakatulong ka pa. Yun po ang isang layunin. At mga kapatid, ang binabanggit natin sa ating paksa, kapayapaan. Peace. Paano natin, ano bang gusto natin? Pansamantalang kapayapaan o everlasting peace? Everlasting peace. Ibig sabihin, yung kapayapaang sinasabi nating na nagmumula kay Kristo Jesus, ito yung tunay na kapayapaan na madadama natin bilang espiritista pag naunawaan natin kung ano ang mga doktrina at simulain ng espiritismo. Although natatouch po ako doon sa nangyari, nagiging emotional ako tuwing binabanggit ang aking mga anak. Pero mayroong kapayapaan sa aking kaisipan, hindi ako nagtatanong, hindi ko sinisisi ang Diyos kung bakit sa maagang panahon ay kinuha niya yung aking tatlong anak. Dahil pag hindi natin naunawaan
ang doktrina ng Espiritismo I didn't know my ay magkakaroon ka ng maraming tanong at pagdududa sa tinatawag nating Diyos. Dahil papasok sa iyong kaisipan na ang Diyos ay nagtatangi, meron siyang paborito, meron siyang hindi. Dahil bakit nangyari sa akin ito at sa iba, mas maganda. Kaya nga, nung bago kamamatay nung aking anak na doktor, ang sabi ko po sa aking may bahay, dahil galing siya sa bilang Katoliko, baka hindi pa niya matanggap, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba na ang ating mga anak ay nasa langit na? Oo naman, sabing ganon. Mababait naman sila. So gusto mong makasama sila pagdating ng panahon. Oo naman, sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung iniisip mong magpakamatay, huwag mong ituloy. Dahil hindi mo makakasama ang mga anak natin. Kung hindi, kailangan gawin natin ang stairway to heaven para makasama natin siya. Iyon ang tinatawag nating tunay na kapayapaan. Kahit sa panahon ngayon, ay makakamit natin ang tunay na kapayapaan. Magkakaroon ng peace on earth kung ganap nating maunawaan yung sinasabi po ng banal na Espiritu. Wala po akong niyandang talumpati mula sa aking sarili, kung hindi ang lahat ng sasabihin ko sa pagpapakilala sa ating paksa ngayon ay nanggaling lahat sa binitawang mga salita ng Batlaya. Sabi ng banal na Espiritu kanina, sa Matthew 5:29-31, kung ang kanang mong kamay ay nagbibigay ng pagkakisod sa iyo, putulin mo. Mas mabuti pang may bawas ang iyong katawan kaysa sa papunta ka sa impyerno. Kung ang mata mo ay nagbibigay ng pagkakisod sa iyo, ukitin mo. Wala pa pong gumawa, literally, ng ganon. Kaya nga, gusto kong dagdagan yung mga ibang binanggit ng mga kasama natin na pwede nating putulin sa ibang paraan. Pwede nating ukitin sa ibang paraan. Pero, ang Espiritismo ay pag-aaral sa siyensya at filosofiya. Pinag-aaralan yung katuwiran, pinag-aaralan yung siyensya. Mediumnidad ay isang proseso ng siyensya o pagpapakilala ng siyensya na mayroong komunikasyon mula sa mundo ng Espiritu hanggang sa mundo ng mga tao. At ang moral, ito yung mga pag-ibig na sinasabi natin hindi pwedeng paghiwalayin. At ang filosofiya, ito yung karunungang nagbibigay ng katuwiran sa mga karunungang inihahayag ng mga banal na Espiritu. Ang titik ay pumapatay, subalit ang diwa ay nagbibigay ng buhay. Kung sino man ang hindi tumatanggap sa mga ibang mga doktrina ng Espiritismo, okay lang. Pero ito ang pagpapatunay kung bakit nananatili akong Espiritista na nagbibigay ng katwiran kung bakit po nangyari sa aking buhay ang bagay na ito. Kaya nga, kapatid na Eduardo Santiago ay nanggaling pala sa sentro La Resurrection, La Reincarnación. Nung ilang taon galing po kami ng Pangasinan, ang isang sentro ay nagdiwang ng kanyang centennial anniversary, Sentro La Reincarnación. Pero yung mga miyembro at mga opisyales ay hindi naniniwala sa reincarnasyon. Sentro nila yon.
Bakit? Ang mga pundadores natin na nanggaling sa South at sa Norte Hindi na nila. ay hindi pareho yung ating orientasyon. Subalit hindi ibig sabihin na lumalabas tayo sa katuruan ng Espiritismo. Kaya nga, Almost dead. yung binabanggit natin na Can kill him. puputulin mo ang iyong kamay, No, he destroyed it. ukitin mo ang iyong Sliced mata, the head. at yan po ay I nangyayari. killed him. I killed the dragon. Kung papansinin natin ang ating kapaligiran, may makikita kang isnilang na hindi normal. Merong bulag, Wow. merong pipi, XP. merong sinto-sinto, And there's a dragon egg. merong kulang ang kaisipan. That's alright. Ito ang Look, tinatawag there's a dragon nating egg. galaw at ganting I galaw. need a torch. O ang ibig sabihin, batas Just get ng this karma, torch. batas ng kausa at epekto. I really need a Sa torch. unang pagkakataon, ang espiritu, Wait, did I get pag the ikaw po torch? ay namatay, No. ikaw po ay haharap sa tinatawag nating the court of heaven Where's the torch? There. o la corte celestial. At pagharap mo sa la corte celestial, ay ipakikita yung iyong mga pagkukulang at pagkakasala, Not the egg. at doon po ay The magkakaroon egg fell off. ng kahatulan. You think I'll get it? At ang mga espiritu Try. na pagwala na po ang katawang Oh, lamang I ito, beat Minecraft. ang tanging naiisin lamang Level up. ng I isang see espiritu the player ay in makauwi the sa kanyang pinanggalingan mistake sa Manilikha. it has Subalit paano sila makakauwi? now it can. Kung sa kanilang kabuhayan sila'y nakagawa ng maraming pagkakasala, ayon sa unang katuruan, pag ikaw ay That makasalanan, was cool. ay pupunta sa Do you impyerno like sa that walang hanggang adventure? kaparsahan. Of course, I did. At kung ikaw ay mabuti, I got the ay mapupunta sa walang I hanggang have the egg kaligayahan. here. You have it? Yes, it's at my hands. Kung Look. Super. ang isang tao ay sinilang na hindi nabigyan ng pagkakataon at hindi siya nakapag-aral at hindi siya binigyan ng pagkakataon para makatulong sa kanyang kapwa at ikaw ay namatay. Broke it. Wait, it Papupunta ka sa impyerno. teleported. Pero base po sa filosofya ng Where did Espiritismo, the egg go? ang Diyos Where did the egg go? bro? ay walang No, it Or teleported. hanggan ang maybe kanyang attachment, a pag-ibig. little- the baby plant. Hindi nagtatagi. No, it just Hindi pa disappeared. hintulutan ng isang ama na ang kanyang anak na nagkasala ay mabubulit sa walang hanggang kaparsahan. Kung Or hindi ito'y adventure. bibigyan niya ng So, go to pagkakataon. adventure or survival. Kaya't meron po I'll tayong go tinatawag adventure so I cannot break na this. reinkarnasyon. I got two At ang dragon reinkarnasyong ito ang nagbibigay ng hustisya sa isang eggs. Why I kaluluwang cannot place the nagkasala dragon egg. na hindi naman siya'y naging biktima ng This kakulangan is ng my mga oportunidad. treasure. Paano ka makakatulong kung ikaw ay isang hindi normal? Wait, I need Kaya nga, to mga put these kapatid, at my chest. kung ikaw ay magnanakaw, My treasure ihingin mo chest. sa Diyos na sa iyong pagkasilang na maguli This ay chest kung is all maaari, about my treasure. ay wala ka ng kamay. Do you think I'm rich? Kung ikaw You will be. ay nagkakasala dahil sa iyong mga paningin, sabi nga po ng Ebanghelyo kanina, sa San Juan 9:39 hanggang 41, ang mga bulag ay nakakakita at ang mga You nakakakita can ay listen nabulag. to him if you want. Yun ang paghatol. Of course, I do. Pag ikaw ay bulag na, ang tanging nasa isip mo lamang ay ang mga bagay na makakapagsulong sa iyong espiritu. Hindi ka na maghahangad ng maraming karangyaan sa mundong ito dahil anin mo ang karangyaan, anin mo ang kagandahan sa mundong ito kung hindi mo naman nakikita. Kaya kung tayo po ng una nating kapanahunan ay naging ganito ang ating mga naging gawi sa ating kabuhayan, tayo mismo ang hihingi sa Diyos na isisilang tayo ng ganito. Kung ikaw ay marites, hingin mo sa Diyos na hindi ka na pwedeng magsalita dahil yon ay pagbabayad Utang. ng pagkakautang.
Kaya mayroong pipi, mayroong bulat. Kasi ang pagkakasala ko, nung ako'y unang nabubuhay, Marites. ang dami ko pinag-away na mag-asawa. Ang dami ko pinag-iwalay o nawasak na pamilya dahil sa aking pagiging chismosa. At yun po ay pagbabayaran ko. Ako mismo ang hihingi sa Diyos na kung maaari isilang ako sa isang pamilyang makakatulong sa akin. Kaya kung meron tayong anak na mga special child o mga anak na masasabi nating hindi ayos ang kaniyang mga ugali, tayo ay kanilang pinili. Oh At my dito God. po nabibigyan ng Look what I hustisya have na found, so many diamonds. nung kamamatay po ng aking anak na You want me panganay, to get it? Get as much as sabi ng aking asawa, tingnan mo yung mga bata naliligo sa ilog, sa sapa, ang dumi-dumi, ang itim-itim ng tubig, pero bakit hindi sila Taking so nagkakasakit? long. Shall I change my pick? Samantalang tayo, kulang na lang kung di ayaw nating padapuan man ng langaw. Pero sa isang lamok namatay siya. Change it. Nasaan ang hustisya? Pero yun pala, To netherite. nung unang kabuhayan ng aking anak, ay namatay ng 8 taon, itinuloy lamang niya ang kanyang pagkukulang nung unang kanyang panahon, kaya't namatay siya ng 8 taon. Si Kim, ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa amin, nung siya po ay nakaratay, nakaampon sa Betania, October 4, This is hard work. siya po ay nakipag-ugnayan sa isang medium sa Central Humildad, Malabon. Look, it's not floating. At habang ang kanyang katawang laman, ang kanyang katawang pisika ay nakaampon sa Betania, tahimik na tahimik siya. At nung October I don't care 13 when na it's siya'y pumanaw, floating. doon lang binanggit sa amin ng mga kapatid na nung October 4, siya'y nakipag-ugnayan ng sabi niya, How ako'y many diamonds lilisan are na. these? dahil ang gapo kong katawan This is like a million. ay hindi na kailangan. I'm going to be rich. At nung bago siya ilibing, sabi niya sa amin, Man. nung una kong kabuhayan, namatay din akong bata. Edad din siyang 25 nung siya'y mamatay. Dahil sa isang bisyong nasira ang kanyang katawan, walang Diyos sa lugar na kaniyang sinilangan. I almost Siya'y have waldas. 64. Kaya't I nung almost siya'y silang have, maguli, ang look. sabi niya, ako ang pumili sa inyo. I think that's Dahil impossible. nandito kayo sa isang katuroang My hands are makapag-aakay starting to sa die. akin. At salamat nanay, tatay, dahil sa inyo, nakapagtapos ako I ng almost aking have misyon. 64. It's more than 64. Iyon ang tinatawag naming I thought he Karma stole my kolektiba. diamond. Dahil, ang tanong, bakit kami ang kaniyang pinili? Oh, I actually Dahil destroyed this. kung maglibing ka ng magulang ay normal. Subalit pag ikaw ay naglibing ng iyong anak, hindi lang isa kung hindi 3, ay parang hindi I'll normal. go and find more diamonds. Bakit kami Subscribe. ang kaniyang I'll get pinili? more diamonds. Ang kanilang pinili, as much as you can. So you're going to do it. yun ang tinatawag na mayroong kaugnayan na baka nung unang kapanahunan namin, kami ay mayroong mga anak na pinabayaan, Bayad, utang kayo. na hindi namin inalagaan, at yun po ang tinatawag nating galaw at ganting galaw, nakaugnayan naman sa kanyang layunin na makapagbayad din ng kanyang pagkakautang. Kaya, ang sabi po ng katuruan, kailangan mayroon tayong pagbabayad ng matalino at pagbabayad ng mangmang. Ang pagbabayad ng matalino ay yung hindi natin alam kung kanino tayo nagkakasala, kung kaya't ang turo po ng ating prinsipyo at doktrina, kawang gawa. Alam ito ng mga kapatid sa Betania, sa Porac, na mayroong isang pangulo sa sentro, 2 Korinto,
na isang kapitan sa kanilang lugar at kinamkam ng mga mayayaman ang kanilang lupa at sila po ay pinaglaban ng kapitan. Subalit dahil makapangyarihan ang mga taong kumamkam ng kanilang lupa, siya po ay nabaligtad ang sitwasyon. Siya ang napagbintangang karnaper, kidnapper. Siya po ay nabilanggo ng 10 taon. Kapatid na Tony Tolentino. Ang tanong, sa pagkakaalam ng kapatid na Tolentino, ay wala siyang alam na pagkakasala. Subalit, siya rin nabilanggo ng 10 taon. Diamonds I found. At nang siya po ay aking makausap, sabi niya, Oh no. kapatid, alam ko na itong nangyayari sa akin. I Ito ay think I got aking them more than pagbabayad ng 100 pagkakautang. diamonds. Naging malakas siya sa loob ng 10 taon. Ngayon po ay nakalabas na. Pero bakit siya nabilanggo ng walang pagkakasala? Sa kanyang kaalaman. Oh, there's diamonds. Sa kanyang kaalaman ngayon wala. Pero ang sabi niya sa kanyang pagkaunawa, baka nung una niyang kapanahunan, Oh wait, no, I'm not. iyon ang kanyang ginawa.